Ang ating serye ay nagsisimula sa isang batang babae na nagngangalang Yang, na nakatira mag-isa kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Danny. Siya ang responsable sa kanya, at pinalaki siya simula pa noong siya ay sanggol pa lamang, matapos pumanaw ang kanilang ama 7 taon na ang nakalilipas. Simula noon, ang ating bida ay nagtrabaho sa maraming trabaho, ngunit dahil siya ay nag-iisa at mahina, walang kasintahan, walang kamag-anak, at walang maaasahan, lahat ng dumarating at umaalis ay nililin lang siya, sinasamantala siya, at kinakain ang kanyang mga karapatan. Walang nagbibigay sa kanya ng pera, o nagpapakita sa kanya ng anumang awa. Minsan, habang siya ay nakaupong malungkot, miserable, at walang pag-asa na may tutulong sa kanya, tumunog ang kanyang telepono. Nakakita siya ng kliyenteng tumatawag sa kanya para sa isang uri ng trabaho. Natuwa siya at agad na pumayag, na sinasabing, sa wakas, nakangiti na sa akin ang buhay. Ngunit wala pang 1 minuto, mahal kong manonood, sa halip ay pinagtatawanan siya ng buhay, dahil gusto siyang bigyan ng kliyente ng kaunting pera at pagsamantalahan tulad ng iba. Naabot niya ang kanyang limitasyon, nakipag-away sa kanya, pinagalitan siya ng husto, at ibinaba ang telepono. Bigla, may kumatok sa pinto. Sabi niya, ano na ngayon, buhay? Wala na bang iba kundi ako? Binuksan niya ang pinto, at nakita ang may-ari ng bahay sa harap niya. Oy miss, hindi mo ba babayaran ang upa? 3 buwan ka nang nahuli. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa sitwasyon mo, pinalayas na kita ngayon. Ngayon na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi ka magbabayad, itatapon kita at itatapon ang mga gamit mo sa kalye. Magalang at magalang na kinausap siya ng ating bida, na sinasabing, sumusumpa ako na wala akong pera ngayon. Kailangan kong maghanap ng trabaho para mabayaran kita sa gusto mo. Bigyan mo ako ng 2 o 3 araw. Sumagot ang babae, hindi ko problema, mahal ko. Lutisin mo ang mga problema mo nang malayo sa akin. Tinulak niya ito ng marahas. Isang malupit na babaeng may pusong bato. Sabi niya, mayroon kang 24 na oras. Dalhin mo ang huling bayad sa upa o iimpake mo ang mga gamit mo at umalis. Muling sumubok ang ating bida, sinasabing, bigyan mo lang ako ng 1 buwan at babayaran ko sa iyo ang lahat ng utang ko, kasama ang 1 taon na paunang bayad. Kahit ano, medyo lamambot ang loob ng babae at sinabing hahayaan niya itong manatili hanggang sa katapusan ng linggo. Kung hindi, tatawag siya sa pulis para asikasuhin ito at itatapon na lang siya. At hindi lang iyon, ay lalatag pa niya ito sa kalye at sisiguraduhing wala nang magpapaupa sa kanya. Nag-isip ang ating bida kung ano ang gagawin dahil alam niyang malupit ang babaeng ito at madaling may segowa ang kanyang mga banta dahil pera lang ang mahalaga sa kanya. Kaya nagsimula siyang maghanap ng ibang apartment na matitirhan kasama ang kanyang kapatid sa pagtatapos ng linggo. Ngunit bago tumingin ng mga apartment, huminto muna siya para sunduin si Danny mula sa paaralan. Doon, nakita niya si Danny na nakikipag-away sa kanyang mga kaklase at nalaman niya na binyo-bully siya ng mga kaklase niya dahil ulila siya at walang ama. Hindi rin nila siya pinayagang sumama sa kanilang camping trip. Nagalit ang ating bida at kinausap si Danny, na sinasabing, sino itong mga tanggang batang ito na gumugulo sa iyo? Ipaubaya mo sila sa akin at kakainin ko sila gamit ang aking mga ngipin, pangako ko. Huwag mo silang hayaang magsalita ng ganyan. Bigyan mo sila ng tamang leksyon. Sinabi ni Danny sa kanya na nasanay na siyang binyo-bully dahil nag-iisa siya, tinatanggihan, at walang ama na magpoprotekta sa kanya. Nakokonsensya ang ating bida dahil naapektuhan niya ang kanyang kapatid, kaya iginiit niyang puntahan sila para inisin at mabawi ang kanyang mga karapatan. Sinabi niya sa kanila na sasama si Danny sa camping trip gusto man nila o hindi, at bibilhan din siya nito ng pinakamagandang tent. Natuwa si Danny na ipinagtatanggol siya ng kanyang kapatid at nagpasalamat sa kanya, ngunit mas lumala ang mga bully at sinabing, sige, alam naming bibilhan mo siya ng tent, pero mabibili mo ba siya ng tatay? Lahat tayo ay may mga ama. Magsasama-sama tayo, maglalaro, sasayaw, at gagamit ng apoy, at kayo ng ate mo ay mag-iisa, itatakwil, walang kasama, at walang tatay. Sumasabog ang ating bida at sasabihin, baliw ba ang mga batang ito? Ilang taon na kayo para magsalita ng ganyan? Iniinsulto ninyo ako. Ano ba ito, mga bata? Pinapasuso ba kayo at binyo bully o ano?
Saan ninyo natutunan ang lahat ng ito, maliit na peste? Kung hindi kayo pinalaki ng mga magulang ninyo, ako ang magpapalaki. At hinabol niya ang mga bata. Sinubukan siyang pigilan ni Danny at sinabing, ayos lang. Pinapatawad ko na sila. Tama na. Mabubunyag na ako sa paaralan. Hindi pa ba sapat na binyo-bully nila ako dahil wala akong tatay? Ngayon sasabihin nilang baliw ang kapatid ko, pero wala namang pakialam ang bida natin, at sasabihin, hindi pwede. Ngayon, tuturuan ko sila ng mga asal na hindi ginawa ng kanilang mga magulang. Matapos silang turuan ng ating bida, pumunta siya sa kanyang trabaho sa kafe, kasama ang kanyang kaibigang si Leo, ang tanging binata na kilala niya sa kanyang buhay, at palaging sumusuporta sa kanya simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Gaya ng dati, nagsimula siyang maglabas ng sama ng loob at ikwento ang nangyayari sa kanya at kay Danny. Binubuli siya ng mga bata sa paaralan, yung mga nakakainis na batang lalaki. Ginagalit ko sila at tinuruan ng magandang asal ngayon. Sabi nila wala raw siyang tatay, at isa pa, gusto raw ng landlady ang upa at palalayasin kami. Sinubukan niya itong aliwin, at sabi nito, hindi na kailangan. Ngayon, tinuruan ko ang mga batang iyon ng magandang asal, at hindi na sila maglalakas loob na makipag-usap kay Danny muli. Sinabi nito sa kanya, hindi tama ang ginawa mo. Paano kung bumaliktad ang sitwasyon, at sa halip na tumigil, lalo pa siyang binyo-bully. Nakonsensya siya at inamin na samobra ang ginawa niya at nakipag-ugnayan siya sa maliliit na bata. Nagtanong siya, ano kaya ang dapat kong gawin ngayon para makabawi kay Danny? Gaya ng dati, nagpasya siyang tulungan siya. Sinabi niya rito na papauwiin niya ito ng maaga ngayon para maghanda ng sorpresa para kay Danny, at siya ang kukuha ng shift niya. Hindi lang iyon, binigyan pa niya ito ng pera para maibili nito kay Danny ang paborito niyang pagkain, regalo, at laruan, para makipagbati sa kanya, at para mabayaran ang pinagdadaanan niya sa paaralan. Tuwang-tuwa ang babae at sinabing, salamat, pinakamabuting kapatid sa mundo. Sumagot siya, kuya, umalis ka na rito bago pa ako umalis. Nagbibiro siya, sabi niya, sige, aalis na ako para ihanda ang lahat ng gusto ni Danny. Paalam. Kasabay nito, naglalakad si Danny sa mga kalye, pagala-gala at walang magawa. Nag-iisa siya, walang mga kaibigan o pamilya na nagtatanong tungkol sa kanya. Nagkataon, nakakita siya ng isang pizza restaurant kung saan ang isang mag-ama ay nakaupo sa loob at kumakain. Nakuha nito ang kanyang atensyon, at nakatayo siya sa labas at pinapanood sila. Nainis ang lalaki at sinabi ang kasabihang, ingatan mo ang babaeng nakatayo sa labas. Hindi nga tayo makakakain ng mapayapa. Nagalit ang may-ari ng tindahan at lumabas para sigawan ang inosente at cute na si Danny, sinasabing, umalis ka na, babae. Ano ang nagdala sa iyo rito? Nasaan ang mga magulang mo? Paano kanila iniwan ng ganito? Sinabi niya sa kanya, wala akong mga magulang, tiyo. Nag-iisa na ako ngayon. Patay na silang lahat, pero wala siyang pakialam na ulila ito at sinabing, oo, halata naman sa mukha mo. Ngayon, umalis ka na rito. Nagalit siya at nanatiling tahimik, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, ang ating karismatiko at magarbong bayani, sa madaling salita, ay dumaan at nakita ang eksena sa harap niya at kung paano kinakausap ng baboy na ito ang babae ng ganoon. Kumukulo ang kanyang dugo at umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Itinulak niya ito at sinabing, umayos ka muna bago ko pagawin yan para sa iyo. Paano mo siya nagawang kausapin ng ganyan? Kahit ang mga hayop ay hindi kikilos ng ganito. Sabi ng lalaki, sino ka, pare? Anong problema mo? Sumagot siya, ako ang ama niya. May problema ka ba? Gusto ko sanang kausapin mo ako gaya ng pakikipag-usap mo sa kanya ngayon sa harap ko, at babasagin ko ang mukha mo. Natakot ang lalaki, kumuha ng ilang papeles at sinabing, sige, pasensya na. Hindi ko alam na iyo pala siya, boss. Sabi niya, mas mabuti na yan. Ayusin mo muna ang sarili mo bago kita ayusin. Pagkatapos ay tinanong niya si Danny, ano ang gusto mong kainin? Kukunin ko na lang para sa iyo. Pumili ka ng gusto mo. Kahit ang buong restaurant, hindi mahalaga ang pera. Bibilhin ko yan para sa iyo. Tuwang-tuwa siya at nagpas siyang inisin ang may-ari ng tindahan, na sinasabing, gusto kong pumili ng pinakamalaking pizza sa loob at kainin ito kasama ka. Ang pinakamahalaga ay ang pinakamalaking pizza,
Ako at ikaw. Kasabay nito, nakauwi ang ating bida at inihanda ang lahat ng paboritong pagkain ni Danny at naupo at naghihintay sa sorpresa niya, tulad ng napagkasundoan niya kay Leo. Nagpadala siya ng mensahe na nagsasabing inihanda na niya ang lahat. Biglang dumating si Danny na masaya at masigla. Nagulat ang ating bida at nagtanong kung nasaan siya at kung bakit siya nahuli. Iniwasan ni Danny ang tanong at sinabing medyo masama ang loob niya kaya nagpasya siyang maglakad-lakad hanggang sa gumaan ang pakiramdam niya. Malumanay siyang pinagalitan ng ating bida dahil sa kanyang pag-uugali sa paaralan ngayon at sinabing naghanda siya ng sorpresa at lahat ng paborito niyang pagkain para mapasaya siya. Ako ang nagluto ng manok na paborito mo. Kumain ka at magpakabusog para maging malakas ka at talunin ang mga bully na yan at ipagtanggol ang sarili mo. Sabi ni Danny, hindi, salamat. Hindi ako nagugutom. Nagtanong siya, talaga, galit ka pa rin dahil sa mga bully na yon. Pinatay nila ang gana mo sa pagkain. Sumusumpa ako, kapag nakikita ko sila, pinuputol ni Danny ang sasabihin niya. Hindi naman. Hindi dahil sa kanila. Sa totoo lang, wala na akong pakialam sa kanila o sa mga sinasabi nila. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol sa ibang bagay, isang bagay na talagang mahalaga. Nagtanong siya, ano iyon? Anong sakuna ang ginawa mo? Sabi ni Danny, hindi, sa pagkakataong ito ay mabuti na. Tatanungin kita ng isang tanong at sasagutin ko ng tapat. Hindi ba't hinahangad mong magkaroon ka ng isang gwapo, matangkad, at malakas na ama? Sabi niya, syempre naman. Tanong pa ba yan? Sana may ama akong paprotekta sa akin, maglalaan sa akin, magpapalaki sa akin, at bumubugbog sa mga bully at sino mang nangungulit sa akin. Sabi ni Danny, ako rin. Nagalit ang ating bida at sinabing, ano ang nagawa kong mali? Pinakain kita, binibigyan kita ng pera, binibili kita ng damit. Ano pa ang natitira? Sabi ni Danny, sumusumpa ako, alam kong hindi ka kailanman nagkulang sa akin. Hindi kailanman, pero kailangan ko pa rin ng tatay at kailangan mo rin ng tatay. Sumagot siya, tama ka. Pero saan tayo makakakuha nito? Natuwa si Danny at sinabing, wala kang pakialam dyan. Ako na lang ang kukuha para sa iyo. Nagulat ang ating bida at inakala niyang nagbibiro lang siya. Kaya para lang matapos ang. Sabi niya, sige, mahal ko. Magdala ka ng isa. Magdala ka ng 5 tatay kung gusto mo. Hindi kami tatanggi. Hindi namin seseryosohin ang mga bata. Pero nagpumilit si Danny at sinabing, hindi, isa ang bibilhin ko sa inyo, hindi 5. Ang kailangan mo lang gawin ay hintayin ako, i-like, at i-subscribe. Iyon lang. Kita mo kung gaano ka-simple. Sabi niya, sa magkabilang mata. At dahil ayaw mong kumain, ako na lang ang kakain. At kinabukasan, pumunta ang ating bida sa kafe. Bigla niyang nakita ang isang kakaibang lalaki na nakatayo sa harap niya, nakasuot ng salamin. Pasensya na, ikaw ba si Miss Young? Sabi niya, oo, sumusumpa ako na wala akong ginawa. Inosente ako at sinisikap ko lang mabuhay. Sumagot siya, hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Sa pagkakataong ito, ayos na ang lahat. Pumunta ako para sa kabutihan. Sabi niya, kung gayon, ano ang ginawa ng maliit na manggugulo na si Danny sa pagkakataong ito? Sabi niya, bigyan mo ako ng pagkakataong makapagsalita at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. At kapag sinabi kong maayos ang lahat, seryoso ako. Nabalitaan ko lang na naghahanap ka ng tatay. Sabi niya, ano ang ininom mo kaninang umaga, Ginoo? Nasa trabaho kami. Tumayo ka ng tuwid at magsalita ng maayos. Isa akong kagalang-galang at may sapat na gulang na babae. Bakit pa ako maghahanap ng ama? Mga tsismis lang yan. Kami ng kapatid ko, sabi niya, sa totoo lang, akala ko anak mo siya. Sumagot siya, gayunpaman, isa na lang ang ama ko at pumanaw na siya. Pagpalain nawa siya ng Diyos. Ayos lang ako, hindi ko kailangan ng tatay. Ang kailangan ko lang ay $100 para pambayad sa upa ng apartment ko. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Bago pa siya makapagsalita, isang gwapo at karismatikong lalaking may mataas na uri ang sumulpot. Sa madaling salita, ang ating bida. Dumiretso siya sa ating bida, mahinahong inilabas ang kanyang card at sinabing, heto na. Ako si Mr. Joe. Sabi niya, ikinagagalak kong makilala ka, Ginoo. Ano nga ba ang gusto mo? Si Joe lang para sa sarili mo. Sabi niya, bastos yan.
Balang araw, magiging ama mo rin ang lalaking nakatayo sa harap mo. Sabi niya, parang nababaliw na kayo o nakainom. Tumayo kayong dalawa ng tuwid at mag-usap ng maayos. Ama ko, sino kayo, pare? Huminahon kayo. Sabi niya, relax ka lang, kumalma ka. Mag-usap tayo ng komportable. Sumama siya sa kanya para malaman kung saan patungo ang kalokohang ito. Nang hanapin niya ito online, laking gulat niya nang malaman niyang napakayaman pala nito, isa itong kilalang tao, may-ari ng isang malaking kumpanya, at napakagwapo na pinapangarap ng lahat ng babae. 5 kotse at chalet pa lang niya sa tabing dagat ay sapat na para mamangha ka. Sabi niya, alam ko na. Tiyak na mali ang landas na tinahak mo, ang droga, at masama ang landas na iyon. Iwasan mo iyon. Sagot niya, bawal ang mga bagay na iyan. Hindi, imposible. Hindi ako tumatanggap ng mga ganyan. Nakakahiya naman. Sabi niya, kung gayon, opisyal ka ng baliw. Ano ang nagpapaging maganda, mayaman, at perpektong lalaki na pinapangarap ng bawat babae? Sabihin mo nga sa akin na gusto niya akong maging ama. Bobo ka o pinaglalaroan mo lang ako. At sumusumpa ako na wala akong silbi sa iyo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang taong katulad ko. Mas mababa ako sa iyo at sobra na ang aking pangungulit. Sabi niya, bigyan mo ako ng pagkakataong magsalita at ipagtanggol ang aking sarili. May kilala ka bang babaeng nagngangalang Dani? Sabi niya, syempre kilala ko siya. Nakababata kong kapatid na babae yan. Pinalaki ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Ang bait niya. Pero ano ang kinalaman niyan sa'yo? Paano mo siya kilala? Mahilig ka ba sa mga bata o ano? Sabi niya, tigilan mo na ako. Sisirain mo ang bahay mo at ang bahay ko. Kim, sekretarya, ibigay mo sa kanya ang kontrata para matapos na natin itong kalokohan. Sabi niya, anong kontrata? Ano ang dapat kong pipirmahan? Sabi niya, basahin mo lang at tapos na tayo. Pagkatapos ay nagbalik tanaw tayo sa araw ng kanilang kainan sa restaurant kung kailan sila magkasamang kumakain. Napagpasyahan nilang kilalanin ang isa't isa, at natuklasan ng ating bida na si Dani ay isang matamis at napaka-cute na babae. Nalaman din niya na ito ay mayaman, gwapo, at kaakit-akit, kaya't naging komportable siya rito at nagpas siyang ikwento ang kanyang buhay, na siya ay isang ulila, nag-iisa, tinatanggihan, walang kasama kundi isang kapatid na babae na halos walang oras para sa kanya, at araw-araw siyang binyo-bully sa paaralan. Naawa siya sa kanya at sinubukang pasayahin siya. Sabi niya, bakit mo ako tinatrato ng ganito kabait at kabait? Huwag mong sabihin na naaawa ka sa akin dahil wala akong tirahan o may gusto ka sa akin. Ibig kong sabihin, ganito ako kaliit. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Dagdag niya, baka mga babaeng trafficker kayo o kung ano paman. Sabi niya, hoy, tigilan mo na ang pagsira sa sarili mong bahay. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Dapat ay nanonood ka ng Space Tune, Nickelodeon, o NBC3. At ikaw, mahal kong manonood, ano ang pinapanood mo noong bata ka pa? Sabi niya, iyon ang problema. Hindi mukhang kriminal ang mga kriminal. Nag-iingat sila. Pero sa totoo lang, may katuturan ang mga sinabi mo. Kahit may pinaplano ka, ang cute mo at pinapatawad na kita. Tara, kain na tayo dahil nagugutom na ako. Pero sa kasamaang palad, hindi niya kayang maghiwa ng pagkain niya, kaya tinulungan siya nito. Inamin niyang hindi naman talaga siya gutom. Nagulat ang lalaki at tinanong siya kung bakit siya nakatitig sa restaurant sa labas. Sabi niya, hindi naman ako nakatitig sa pagkain. Nakatitig ako sa mag-ama at talagang naiinggit ako sa kanila dahil wala akong ama o pamilya maliban sa aking kapatid na babae, na laging abala sa pagsuporta sa amin. Nakaramdam ng awa at lungkot ang ating bida para sa kanya, nakakuha ng ideya, at nag-alok na maging ama niya. Akala niya ay nagbibiro lang ang lalaki at sinabing, paano at bakit? Sabi niya, dahil kailangan ko ng anak na babae at kailangan mo ng ama, kaya kinukumpleto namin ang isa't isa. Tuwang-tuwa siya at hindi makapaniwala. Sa wakas, magkakaroon na rin siya ng tatay tulad ng ibang tao. Sabi niya, sige. At sino mang tumalikod sa kanilang salita ay bulag. Balik sa realidad. Nalaman ng ating bida ang kwento, binasa ang kontrata, at sinabing, baliw ang iyong kapatid na babae at nangangailangan ng isang taong baliw na tulad niya. Walang matinong tao ang gagawa nito.
At nakakahiya naman kung pinaniwala mo ang isang 7 taong gulang na bata at ipinangako sa kanya na ikaw ang magiging ama niya. Kung ganoon kalaki ang awa na naramdaman mo, kahit papaano ay huwag mo siyang bigyan ng maling pag-asa at durugan ang puso niya. Sabi niya, sa totoo lang, hindi ako nagbibiro sa iyo. Gusto ko talagang maging ama nila. Pero nagalit siya at sinabing hindi siya interesado. Pag-uwi niya, kakausapin niya ang kanyang kapatid at hihikayatin itong itigil ang kalokohang ito. Binabalaan niya itong huwag nang lumapit pa sa kanya. Walang silbi ang lahat ng usapan na ito, at wala siyang interes sa kanila. Mahinahon niyang sabi, hindi mahalaga. Pinirmahan na ni Danny ang kontrata namin gamit ang sarili niyang sulat kamay. Sabi niya, hindi mahalaga ang mga salita mo. Kakausapin ko ang ate ko at tuturuan ko siya ng magandang asal. Sagot niya, huwag mo itong palakihin pa sa laki nito. Halatang kailangan talaga ng ate mo ng ama sa tabi niya. Hindi mo ba nakita kung paano niya tiningnan ang mag-ama? Bakit mo siya dinudurog ng ganoon? Sabi niya, babasagin ko ang ulo mo ngayon din kung hindi ka aalis agad. May problema ba sa isip mo? Wala pa. Ng 4 na taon ang agwat ng edad natin, at gusto mo pa kitang tawaging tatay. Sapat na ang pinagdadaanan ko ngayon. Ano bang gusto mong sabihin ng mga tao? Nabaliw din ako tulad mo. Sabi niya, ano bang pakialam ko sa mga tao? Pareho tayong may benepisyo. Kailangan ng ate mo ng ama, at kailangan ko ng anak na babae. Walang tatalo. Subukan mo lang. Sabi niya, sige, sasama ako sa inyo ng kapatid ko, at maiintindihan ko kung bakit gusto ninyo ng anak na babae. Nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo. Sabi niya, nag-iwan ang lola niya ng isang malaking kumpanya at isinulat niya sa testamento nito na mamanahin ito ng lola. Pero sinabi sa kanya ng tiyuhin niyang parang ahas, wala kang makukuha maliban kung magpakasal ka at magkaanak. Testamento iyon ng nanay ko. Nang makausap niya ang kanyang abogado, natuklasan nila na ang pinakamahusay na solusyon ay ang magkwento na ikinasal na siya noon at itinatago ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay ipakilala siya sa susunod na pagkikita upang makuha ang mana, kunin ang kumpanya, at protektahan ito mula sa hari ng baboy na iyon. Malamig siyang nakinig at sinabing, nakakaantig na kwento. Pero ano ang kinalaman ng ate ko sa lahat ng ito? Lutisin mo na ang mga problema mo nang malayo sa amin. Tama na ang mga problema at drama natin. Sinubukan niyang makipag-apela ulit sa kanya, sinasabing gustong-gusto ng lola niya ang kasama niya. Sakam ang kanyang tiyuhin at gusto niya itong sirain, at gusto niya itong protektahan para sa kapakanan nito. Sa wakas ay naantig nito ang kanyang damdamin. Sabi niya, sige, hayaan mong pag-isipan ko, at sasagutin kita bukas. Sabi niya, kung gusto mo. Siya nga pala, naghanda ako ng sorpresa para sa iyo. Nagpagawa ako ng bahay para komportable kang tirhan. Nabalitaan kong mapapalayas ka raw sa katapusan ng linggo. Matalino ka. At hindi lang iyon, sabi niya ay tatagal lang ng 1 buwan ang buong palabas. Pagkatapos ay maghihiwalay na ang lahat ng landas. Kapag naiisip ito ng ating bida, sa totoo lang ay nararamdaman niya na ito ay isang pagkakataon na hindi na babalik, isang napakagandang alok. At magiging katangahan siya kung hindi niya ito mapapansin. Pero nagpasya pa rin siyang pag-usapan ito kay Leo, dahil ito lang ang kaibigan niya, para makahanap ng solusyon. Sinabi na niya rito ang gagawin ngayon. Dapat ba siyang makinig sa ating bida at hayaan itong maging ama niya sa loob ng 1 buwan dahil isa lamang itong pag-arte, at kapalit nito ay kumuha ng malinis at ligtas na lugar para sa kanyang kapatid hanggang sa makahanap sila ng apartment. Sinabi sa kanya ni Leo, ang payo ko ay layuan mo siya. Wala sa mga ito ang makatuwiran. Paano ba biglang darating ang isang lalaki at sasabihin, ako ang ama niya? Simula nang makita ko ang lalaking iyon, hindi na ako komportable sa kanya. Dapat kayong mag-ate mo ay lumayo sa kanya. Pero nang makita niya si Danny at kung gaano siya kasabik na sa wakas ay magkakaroon na siya ng ama, binaliwala niya ang kanyang isip at pinili ang kanyang puso. Dinala niya si Danny sa bahay ng ating bida. At nang dumating sila, namangha siya sa laki at ganda nito. Tuwang-tuwa si Danny at sinabing, sa wakas, mayroon na akong malaking bahay. Maaari akong maglaro at tumakbo ng malaya. Mainit siyang tinanggap ng ating bida at sinabing, comfortable ka. Magkasama tayong uupo at magtatakda ng ilang mga patakaran dahil magkasama tayong nakatira dito. Sabi niya, hindi, sandali, anong ibig mong sabihin na magkasama kayo?
Akala ko para lang kay Danny ang lahat ng ito. Bakit pa ako titira sa'yo? Nagseryoso siya at sinabing, hindi ko kayang palakihin si Danny ng mag-isa. Kailangan mong manatili sa akin para alagaan siya. Pumayag siya, ngunit hiniling niyang ipagpaliban muna ng kaunti ang mga patakaran hanggang sa masanay siya. Sa bahay at sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, dinala niya si Danny sa bahay at tinatrato siya ng maayos ng ating bida, binigyan siya ng baon, binibilan siya ng mga laruan at regalo. Tuwang-tuwa siya. Tuwing may camping trip sa paaralan, ibinubuk niya ito para sa babae at ginagamit ang pagkakataon para sabihin sa ating bida, ngayong lumipat na si Danny, atin na ang bahay. Umupo tayo at magtakda ng ilang mga patakaran. Sabi niya, sige, tara na. Sabi niya, una, huwag mong hawakan ang mga damit ko, lalo na ang mga hindi mo dapat makita. Pinapanatiling pribado ng lahat ang kanilang mga gamit. Naiintindihan mo ba? Sumagot siya, sige, mali ako na labhan ko ang mga iyon para sa iyo. Pangalawa, itatakda ko ang aking tuntunin tulad ng mayroon kang tuntunin. Halimbawa, iyong mga kaong itinapon mo kahapon, maaari ko sanang ibenta ang mga iyon sa halagang $500. Naiintindihan mo ba? Sabi niya, oo, tama ka. Hindi ko dapat sinubukang gawing maayos kang bata. Sagot niya, bahala ka sa sarili mong buhay. Malaya akong mamuhay ng mag-isa. Sabi niya, sige, magpatuloy na tayo. Pangatlong tuntunin. Sabi niya, pahangin mo ako. Sumagot siya, hindi ikaw ang nagtataas ng boses sa bahay ko. Ako. Tumawa siya at sinabing, naiintindihan ko. Kinumusta niya si Danny at nagpadala ng mensahe kung kumusta ang kampo. Sabi ni Danny, maayos naman ang lahat at tumawag pa ang tatay niya at nagpadala ng mga regalo at pera kaya nagustuhan na siya ng mga kaibigan niya. Hindi na siya binyo-bully. Siya na ngayon ang isang cool at sikat na batang babae salamat sa kanyang ama. Masaya ang ating bida at nagpapasalamat sa ating bida sa pag-aalaga sa kanyang kapatid at sa pagtulong kay Danny na mabuhay ang kanyang kabataan. Bigla, lumitaw ang isang kulisap at nagsimula siyang manginig. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ako ang bahala dyan. Natatakot daw siya, pero sinabihan siya nitong huwag magbiro. Takot din siya sa mga kulisap. Pumasok siya, pinatay ito, at humanga ang babae. Sinabi niya kay Leo na pinatay ng ating bida ang insektong natakot sa kanya. Nagtanong si Leo, ano ang ginagawa niya sa bahay mo? Sabi niya, hindi ko sinabi sa iyo, pero oo, 2 linggo na akong nakatira doon. Bago pa man makapag-react si Leo, isang estranghero ang lumapit sa kanya at hinarap siya nito, ngunit dumating ang ating bida sa tamang oras at marahas silang hinarap. Nagpakilala siya at sinabing, ako ang ama ni Danny at alam kong ang mga anak mo ang nambuli sa kanya. May ebidensya ako, mga litrato, at video, at dadalhin kita sa korte. Humingi ng tawad ang mga bully nang malaman nilang mayaman at makapangyarihan siya. Pagkatapos, lalo pa siyang hinangaan ng ating bida. Sa wakas ay naramdaman niya na mayroon siyang isang malakas na taong susuporta at paprotekta sa kanya, isang taong hindi madaling guluhin ni Newman. Pag-uwi, nagpasalamat siya sa ginawa nito sa kafe. Iyon ang ipinangako nito, na paprotektahan siya at si Danny kahit anong mangyari. Niyaya niya itong lumabas kasama niya at ipinakita sa kanya ang bodega kung saan inihanda nito ang lahat para sa kanilang camping trip para magkasama silang mag-enjoy. Palagi niyang iniisip si Danny, pinapasaya ito, at tinatrato ito ng mas mabuti kaysa sa isang tunay na ama. Sinabi niya sa ating bida na si Danny ay tunay na parang anak niya, at ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa isang napakagandang batang babae. Ginagamit din niya ang pagkakataong ito para kausapin ang ating bida at humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraang beses kasama ang kanyang tiyuhin. Napagtanto niyang nagsisimula na siyang magkagusto sa kanya. Matapang niyang tinanong kung may problema ba siya kung may makakita sa kanilang magkasama, at sinabi niyang wala siyang pakialam at sana malaman ng lahat na magkasama silang pamilya. Binigyang diin niya, na hindi siya isang katulong. Isa siyang mahalagang tao sa buhay nito. Masaya siya, at gusto niya itong makilala pa ng husto. Tinanong niya ang paboritong kulay nito. Sabi niya kulay rosas at tinanong siya ng kulay asul. Mas lalong lumalim ang kanilang pagsasama, at sabi niya mahal niya si Danny at handang gawin ang lahat para mapasaya siya. Kinakabahan, sa wakas ay inamin niya na gusto niya ito. Nagkunwari siyang nalilito at nagtanong, ibig mong sabihin ay gusto mo ako? Gusto ko ang kapatid ko. Sabi niya,
Hindi, gusto ko ang personalidad mo. Kung paano mo pinalaki ang kapatid mo ng mag-isa, nang walang nakikialam, at binigyan siya ng magandang buhay. Hinahangaan ko ang iyong katapangan at lakas. Ulila rin ako. Pumanaw ang aking ina noong bata pa ako, at pinalaki ako ng aking lola. Gusto kong protektahan ang kumpanya, dahil iyon na ang huling alaala niya. Naantig ang ating bida at nakita niyang taos puso ito. Mas lalo niya itong nagustuhan. Matagal silang nagtawanan, nagbibiroan, at nag-usap. Bigla, may isang estranghero na sumulpat at nagsimulang kunan sila ng litrato. Kinabukasan, bumalik si Danny mula sa kanyang paglalakbay, at tumakbo ang ating bida upang salubungin siya, nakita siyang masaya. Sinabi sa kanya ni Danny na sinundo siya ng ating bida mula sa paaralan, nagdala ng mga regalo, at lahat ng kanyang mga kaibigan ay natuwa rin. Muling nagpakita ang estranghero upang kunan ng larawan ang kanilang tatlo, at tinawagan ni Danny ang ating bida, si Dad. Mabilis niyang tinawagan si Kang, at iniulat ang sitwasyon. Lumalabas na ang photographer ay ang sekretarya ni Kang. Sa sandaling iyon, ang ating bida ay kalmadong umiinom ng kape, nang makita niya ang ating bida na pababa ng hagdan suot ang isang kulay rosas na damit, mukhang isang prinsesa. Naisip niya, ano ito? Sinusubukan ba niya akong tuksuhin? Suot niya ang paborito kong kulay. Sinabi ko sa kanya kahapon na gusto ko. Ginaising niya ito mula sa kanyang panaginip sa hapon, sinabi niya rito na pupunta siya sa kasal ng kanyang kaibigan, at huwag siyang magpahuli dahil may inihanda siyang sorpresa para dito pagbalik niya. Pagkatapos noon, nakipagkita siya sa kanyang assistant na si Kim, at tinanong kung ano ang plano nitong gawin sa susunod na pagkikita, at kung ipapakita ba niya ang plano at itutuloy ang dula. Nag-alangan ang ating bida dahil umibig na siya kay Danny at sa kapatid nito, at ayaw niya silang ilagay sa panganib, dahil alam niyang hindi sila pababayaan ni Kang. Sinabi niya kay Kim na hindi niya alam ang gagawin ngayong sobrang lapit na niya sa kanila. Sumagot si Kim na ang buhay niya ay lubos na nagbago matapos makilala ang dalawang babaeng ito. Binago nila siya mula sa isang malamig na tao tungo sa isang mapagmalasakit na tao, mula sa itim at puti tungo sa lahat ng kulay ng rosas. Mas tumatawa siya kaysa dati, at hindi niya kayang hayaan silang mapahamak o mawala sila. Labis na naantig ang ating bida sa mga salita ni Kim, dahil lahat ng sinabi niya ay totoo. Tunay na binago ng kanyang bidang babae at ng kapatid nito ang buhay niya para sa ikabubuti. Nang araw na iyon, nagpasya siyang aminin ang kanyang pag-ibig dito at hilingin dito na maging opisyal na magkasama sa harap ng lahat. Wala siyang pakialam sa iba, sa kumpanya, kay Kang, o kahit sino pa. Pagkatapos ng kasal, inalok siya ni Leo na ihatid pa uwi. Habang nasa daan, sinabi niyang gutom na siya, kaya iginiit niya na yayain siyang maghapunan sa labas at siya ang bahala. Biglang tumunog ang telepono niya, at natuklasan niya ang isang larawan niya at kumalat online ang ating bida, na nagdulot ng mga chismis na niloko siya nito para makasama. Nagkagulo ang lahat, at lahat ay nasa lubos na kaguluhan. Agad niyang sinubukang pakalmayan siya, tiniyak na nasa tabi niya siya at hindi hahayaang may magsalita ng kahit isang salita na makakasakit sa kanya. Tinipon niya ang mga gamit niya at sinabi sa kanya, mula ngayon, titira ka sa akin. Kalimutan mo na ang trabahong iyan, kayo ni Danny ay titira sa akin, at hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Tinawagan niya ang kanyang ina para bayaran ang mga utang nito sa paaralan, sinabi sa ating bida na babayaran niya ang lahat ng utang nito, at sila ni Danny ay titira sa kanya. Bago sila umalis, dumating siya sa tamang oras at pinigilan siya, sinabing maraming beses na siyang tinatawagan, at hindi siya nito sinasagot. Alam niyang may kailangan siyang pag-usapan na mahalaga sa kanya. Pumagitin si Leo, sinabihan siyang iwan na lang siya, dahil marami na siyang nagawa para sa kanya. Nagalit ang ating bida. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong kausapin ng ganyan? Ikaw ba ang tagapag-alaga niya, o responsibilidad mo na ngayon? Hayaan mo siyang magsalita para sa sarili niya. Ikaw ba ang abogado niya? Dahil sa pagkadismaya, agad niyang ibinunyag ang nararamdaman niya. Kilala mo ba kung sino ako? Minahal ko siya sa loob ng 7 taon. Kapag may sinasabi siyang matamis na salita sa akin, doon ako natutulog at nananaginip ng 2 araw. Sinabi ko sa kanya, kung 2 siya, 2 buwan ang magiging buwan. Kung 3, ang mga piramide. Naiintindihan mo ba? Ako ang paprotekta sa kanya. Napagtanto niyang maaaring subukang agawin siya ni Leo, kaya agad niyang inamin ang kanyang pag-ibig,
Sinabing mahal niya ito at si Danny, at hindi niya kayang mabuhay nang wala sila. Handa na siyang ipahayag sa mundo na mahal niya ito, at hindi niya ito kailanman sinamantala. Nangako siya na kung gugustuhin niya ay hindi siya iiwan. Sinabihan niya itong mag-isip at tumugon, ngunit lagi niya itong hihintayin at mamahalin magpakailanman. Tinanong niya kung bakit siya nagalit ng ganoon. Inihayag niya na palihim niya itong minahal sa loob ng 8 taon, naghihintay na mapansin niya ito. Sinabi niya na kahit na tumira ito kasama ang ibang lalaki, hindi niya ito magawang kamuhian. Mahal na mahal niya ito ng higit kailanman, at hinihintay na suklian din nito ang kanyang pagmamahal. Babayaran niya ang lahat ng utang nito, aalagaan si Danny, magiging ama, kapatid, at kaibigan. Lahat ng hilingin nito, ipinapangako nitong paprotektahan siya at itatago sa puso nito. Sinabi nito sa kanya na isa itong espesyal na tao, tulad ng kapatid na matagal na niyang pinapangarap, at sinabing hindi na niya ito kayang mahalin ng higit pa doon. Pero sa totoo lang, hinahangaan na niya ito. Kahit 2 buwan pa lang niya itong kilala, itinuro na sa kanya ng lalaki ang kahulugan ng pag-ibig. Sa unang pagkakataon, nakakaramdam siya ng ligtas at kalakip sa isang tao, at gusto niyang ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ito. Nirerespeto niya ang desisyon nito, at sinabi rito na mamahalin niya ito magpakailanman, at mananatili itong mahalaga sa kanya. Kalaunan, inamin nito na mahal niya ito, at inamin din nito na minahal niya ito simula pa noong una niya itong nakita. Iminungkahi nito na opisyal na silang maging magkasintahan at ipahayag ito sa lahat, ngunit iginiit nito na kailangan muna nitong bumalik sa kumpanya, bawiin ang kanyang mga karapatan, at saka sila maaaring magsama. Lumipas ang 1 buwan, at sa panahong ito, sila ay malalim na nakikialam sa buhay ng isa't isa. Sa kumpanya, ibinalik niya ang pamana ng kanyang lola, inilantad si Kang sa harap ng lahat, at pinoprotektahan ang kumpanya mula sa pagsasamantala. Matapos masecure ang lahat, sinundo niya si Danny mula sa paaralan, at nakita ang 2 batang babae na binyo-bully siya. Mabilis siyang pumagitna, sinasabing, "Ako ang ama niya, anong nangyayari?" Tiniyak niya kay Danny na mula ngayon, ituturing na siya ng mga batang babaeng ito bilang isang kaibigan at kapatid, at aalagaan siya ng kanyang mabait na ama, na magdadala ng mga laruan at pangmeryenda. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang bida, na tumakbo sa kanya, at nagtanong kung nasaan siya. Iniabot niya sa kanya ang isang card, na isiniwalat na inayos niya ang kanilang kasal, at nangako ng isang engranding kasal. Tiniyak niya sa kanya na lagi siyang nasa tabi niya, hindi siya pababayaan o si Danny. Sinabi niya na hindi niya kailangan ang lahat ng iyon, pumayag na siya, at pumunta sila sa registrar. At doon, nagtatapos ang aming kwento. Paki-like at subscribe. Kita-kits sa susunod na drama. Paalam.